Okay. Hi guys. Hello ulit, hello. Hi. Hello. Hi. Ayaw mo mic. Hello. 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 Ayan, ito yung class. Good evening. Ayan. Ayun, kumain tayo. If you moments, we will start. Kamusta portion lang muna. Hello, kamusta yung mga accounts? Hello, kamusta yung mga accounts? Sino na nga kumita ng malalaki? Have you met your coaches? Sino yung mga leaders na pagpintan sa coaches nila? Okay naman. Nakamatay naman. Yun. So yung mga questions yun na-clarify naman. Sagot kayo, yan. Medyo magulo pa sa likod. Settle natin. Sino pumoto? Sino piloto sa ERAP? Wala pumoto sa ERAP. Kay Lim. Hindi, syempre Manila yun eh. Si Senator, sino number 1 sa Senator? Jubili. Gordon. Pimentel. Angara. Agedor. Ay, yan. Sino ba? Cheese Escudero. Sino ang boboto kay Cheese para kay Heart Evangelista? So, anyway, ang tawag dito, this is the fourth meeting, guys. So, I assume na everyone is taking this seriously. So, last meeting siya lang. Last meeting is the graduation. So, yung mga lessons naman nasa forum. Sino nakapag-register sa one part of this? Lahat ba registered na? Kaya si raise of hands sa mga nakapag-register. Halos lahat. Sa mga hindi pa, please do so register sa one part of this GATCOM. Sa mga hindi pa nakakaalam, pakitanong sa mga nakakaalam. Because everything is in there, from articles to videos, kompleto po. Franz, paayos mo yung vid. Ayun. Anyway, ayan. So, siguro, let's start with a short prayer, no? So, everybody, moments of silence lang po. So, let's pray. So, okay. God, thank you for this wonderful day. Thank you for this great meeting. Thank you for this the lessons we are about to learn for today. God, please guide us for today. Guide us for today. Our trading career. Guide the elections. Hopefully, maging good pa yung results. We'll be electing the leaders of the future of the country. God, please help us understand more and create more wonderful and great traders that will be changing this country again. So, yeah, that's it. So, ayun. So, palakpakan sarili nyo, nandito na fourth session. Ayan. So, may nalilito pa ba? Pero lahat pa dito, marunong na mag-MT4. Tama ba? Okay, MT4 na lahat. So, mga hindi pa, may group sa mga yun. So, hopefully yun. Start being active sa forum pala, no? Always be active. Yun, nare-remind ko lang yun, be active sa one part of this forum, yung website. Kasi nandun kami lagi. Kasi pilo kasi nababawan yung mga files, naging older post, tama ba? So, doon sa forum, you can have an easy access. At the same time, pwede kayo mag-post ang trading journal doon. Tapos doon tayo mag-communicate. Kasi mabilis eh. Then you have videos to learn. Halos lahat nandun. Marami, kompleto. Very, very rich yung forum. So, ayun siya, yun lang naman. So, lahat sana kumita na sa demo or na-double na account nyo. Kasi soon you'll be trading live eh. Diba? So, ayan. Hopefully this year, maging okay kayo. So, ayun. Introduce ko na yung speaker, no? So, yung speaker natin, syempre, kilala nyo naman siya. Pero yung speaker natin have special surprises for you today. The election. So, hey, quiet muna tayo. Quiet. Ayan. Kunin mo na attention nyo. So, may mga special lessons siya ngayon. Lessons, pala. So, ayan. Na, ano yun, it will enrich your trading career talaga. I mean, mas matutunan nyo pa. Gamitin nyo na lang yung system na to, okay na talaga. Wala na, talagang tuloy-tuloy na. I mean,
Yan, kung nalilito ka pa rin, then just have to follow this na kung ano may tuturo ngayon. Tapos yun, do it religiously, maging okay na talaga. Dito ko nagsimula eh, so dito rin ko kumita. So, ano yun, use the information that will be given today wisely. Sabi yan, both wisely. Ito, use it wisely. So, yung speaker natin, napaka-pogi. Malapit yung jacket niya ngayon. Ayan. Mahaba buhok niya. Diba? Hindi siya Chinese, pero yung mukha siyang chinito. So, ayun. Di ko na ipag-aantayin pa. So, let us all welcome Sir Yui! Sir, pakamalan. Ito lang. Ayun. Hi, sir. Please welcome Sir Yui! Hi, sir. Nag-test mo ngayon ka? Oo. Nabitin. Okay. Magandang gabi. Sino bumoto? Taas kamay. Okay, maraming bumoto. Maraming pa rin nagtitiwala sa justice system. Mouse ko. Francis Mouse. Kamusta kayo lahat? Ay, marami pala magandang nakapag-trade the past few days. Sino panalo? Madami na. Dati puro talo. Meron ako sa bag ko. Ha? Meron ako sa bag ko. Yung bag na laptop. Meron. Dalawa to. Sa slot. Oo. Eh, dito sa kabila. Pwede rin. Palitin natin. Sige ako nababasa. Sunta ka lang. Excited ba kayo for tonight? Tonight, malalaman nyo yung mga yung next na mga amplifiers pa. Susunod. Nakatulong ba yung yung past amplifiers, yung risk to reward, ano pa ba yun? Yung strong DC. Okay. Dami namin pinuntahan lately. Tapos bukas, Baguio pa kami. Marami naghahanap ng Forex eh. Kaya ako na talaga magturo. Oh my God. Mas maganda konti mag-trade. Konti traders pala. Ingay. Dito baliktad. Eh, usually nagiging, hurdler sa mga beginners, yung lot size, nagmamadali. Gusto lagi, kumita agad. Okay? So, tonight sana, every week ba nag-meet pala kayo? Every week. Sino hindi pa nakikapag-meet sa group niya? Very good. Di, baka matalino sila. Hindi nakakagrupo, di ba? Na-access nyo pala yung mga lessons sa forums? Yes. Very good. Kasi lahat ng lessons natin nandun. If you're not familiar, punta ka lang sa whatpartofthis.com. Dapat hindi ko na sinasabi. Dapat alam nyo na. And every day or every week, naglalagay din ako ng mga trades ko doon para makita nyo paano rin kami mag-trade. And eventually, ma-adapt nyo. Diba? Madali lang naman eh. I think, sino yung nakasalubong mo sa Mega Mall last week? Dalawa kayo eh, meron pa isa eh. Dito pa si Jonathan. Wala siya. Ka-group niya? Nakatambay kasi ako nun sa Boss Coffee. Kasi sale. Naghanap ako ng monitor na mura, just in case na mura, diba? Tapos nakita ko si Jonathan. Nakita ko nag-aaral siya mag-isa. Diba? Sabi ko, hindi ko video yan hindi, sa po to, YouTube. Okay, sabi. Nagkwentuhan kami. Kasi sir, kasama niya yung family niya eh. Saka sila namimili. So pag nakita niyo ako, batiin niyo rin ako. Diba, sa daan. Pag dumami na tayo, pwede tayo party list, diba? Imagine lang may party list ng mga forex traders. Wala tayong problema sa mga bangko lagi. Diba? Ilang bang boto para mag-party list? 300. Mga 300? 300,000, no? Mga ganun. Pwede. Masaya. Masaya mag-trade.
Anyway, simulan nga natin. So, nasa class 4 na tayo for today. Mamaya magbibigay ako ng mga illustration examples para madali lang kasi mag-trade eh. Mamaya papakita ko sa inyo yung mga simpleng examples. Most of the time kasi, sa internet maano kayo, mako-complicate minsan. Lalo na pag tambay ka ng Facebook, ang dami ng groups. Magugulat ka, ba't nandito ako sa group na to? Sino nagpasok sa akin? May mga nagpapasok sa akin, kala nila may makukuha sila sa akin. Wala. Sa forum lang ako nagpo-post. Diba? Kasi sa Facebook group, sa halimbawa kayo, ang dami, di ba? Ang dami yung kanya-kanyang post doon. So, unlike sa forums, maayos lahat, segregated. Di ba? Pwede yung balik-balikan. And I suggest gawa kayo ng journal nyo doon. Di ba? Mas marami kang matutunan sa journal. So, last week, we covered DC probability amplifiers, the first two. Because there are 5, I think, or 6. The first two, yung pinaka-powerful sa lahat at pinaka-fundamentally basic rule ng pag-risk-reward saka weak and strong DCs. And re-review lang din natin siya tonight, yung past na natin, class. Sino pala yung may nakita ko nag-post. Tapos, dito sila sa Home Depot. Kaninong group yun? Group nyo. Ayun. Palakpakan nga natin sila. Ayan. Minsan papasyal ako dyan. Kailan yung next kid nyo? Mag-post lang kayo doon. Malay mag-drop by ako, di ba? Dito kami sa ganito. Magparinig kayo doon, di ba? Dito kami sa Starbucks. Wala pa rin nag-order ng kape. Nakakahiya. Di ba? Million pips pinag-uusapan namin. Walang nag-order ng kape. 20 po kami dito. Ito yung mga pag-uusapan natin today. Di ba, napag-usapan natin yung strength of a DC, retracements, ngayon pag-uusapan natin tonight, yung risk-reward, and next yung time within a DC, and yung arrival. Mga added amplifiers to help you in your trading. Okay? Saka mag-post kayo sa forum ng journal nyo para makita ko paano kayo mag-plot ng DC. At personally ako nagre-reply sa forum. So last week ni-review natin to, di ba? Yung types of DC. Alala niyo yun, di ba? Probably every time tumitingin kayo sa charts, nakikita nyo na yan kung ano yung pinakamaganda, which is yung violent breakout, which is the best. And ganoon din, kapag nagse-sell ka, hinihintay mo lagi yung magandang breakout. Kamali ako pagkakasunod-sunod. Anyway, ano ibig sabihin ng retracement? Narinig na yung term na retracements? Nabasa nyo lang, di ba? Kung nagbasa ka sa internet, madami dun. Retracements, it means is how many times price returns to or retraces back into a DC. May mga times kasi bumabalik mas maraming beses yung price sa isang certain DC area, correct? And then, ayun yung tinatawag natin retracement. Whenever bumabalik siya dun sa price level na yun, nagre-retrace siya. Why? Because price needs to rest also just like people. Di ba pag nagkaroon ng breakout, violent breakout, the price will go back to the DC? We call that retracement. So bakit siya bumabalik? I could compare it to a person na nagja-jogging. Di ba kapag nag-jogging ka mabilis tumakbo, after nun, magpapahinga ka. And pag nagpahinga ka, babalik ka siguro doon sa kung saan ka lagi nagpapahinga. And then magre-resume ka uli. Diba? So ganun madalas ang movement ng price, just like a person. Mali pagkakasunod-sunod ng slide. Pero okay lang. Alamin na rin kasi itong risk.
Nabigay ko ba ito example last week? Yeah, about risk-reward ratio. Dami ko kasi tinuturuan, minsan di ko alam, naturo ko na ba ito dito sa group? So, hindi pa. Okay. On retracements, again. Bakit ko sinasabi lagi nun sa unang class nyo na yung first virgin bounce is very powerful? Because from a technical perspective, we call that retracements. And first retracement is the best. 100% of the time, it will bounce off that level. And then meron kang profitable na trade. Second retracement is good. Dahil still, nagbabounce pa rin siya doon. And then meron kang pamagandang trade. But yung third retracement is worse. Why? Last class natin, somebody asked me, I think it was you. Somebody asked me, paano ko malalaman na yung isang DC is it's about to give in or hindi na siya mag-hold? Ito yung answer doon. Yung first, second na bounce ng price from a DC, price reacts to it. But on the third time na mag-retrace siya doon na mag-bounce, bumibigay na siya. Just like para siyang every DC zone I could compare it to like a door. Di ba pag halimbawa, somebody knocks at the door, probably first knock niya mabubuksan. Di ba? Tuloy ka pa rin sa pagpe-Facebook mo, sa kama, di ba? Tapos second knock, papansinin mo na pero may ka-chat ka eh. So tuloy-tuloy ka pa rin. Yung third knock, medyo malakas na. So, most of the time, bubuksan mo na siya. Just like sa DC, yung first and second knock, nagbabounce yung price on, but on the third, hindi niya na kinakaya and nagbre-breakout siya. So, nahihit yung stop loss nyo. So, this is how it looks like. The first fresh virgin bounce is the best. Okay? Di ba pag yung price, halimbawa, pababa siya, ayun yung virgin bounce at tinatawag natin. That is the best trade. All the time you will win if you're going to use this one. Now, pag yung mga, there are times when the more times price bounces off a DC zone, it gets weaker and weaker and eventually breaks the zone. See? There are times first, second, and third, hindi yan na kinaya. Madalas ganoon din nangyayari. Like, ang DC rin kasi para siyang wall na pag pinukpok mo yung wall with a big hammer, the first hit siguro it will just bounce off. But if you keep on hitting that wall will give in eventually. Diba? It won't hold. So matatalo ka. Same as if you're taking a sell trade, yung first bounce is always the best. And the more times price bounces off a DC, it gets weaker and weaker and eventually breaks the zone. So dito sa chart na to, as you could see, this is buy zone, correct? This is a DC. So, papansin nyo, there's a violent breakout here, right? And then price went back. First time. That's the strongest. That's classified as 3 points. And then, the next one, DC, violent breakout. First bounce, you have a trade, correct? Then next, the second time, that's classified as strong. 2 points. And the weak one is like this example. You have a first bounce. Then again, second. And on the third time, it gives in. We don't take weak trades within the DC. Okay? Sa charts, okay, this is, okay, meron tayong charts. So, sa charts, this is how it looks like. Pag nag-plot ka ng DC, halimbawa katulad nito, itong area na to, that's a DC. If you're going to stretch that one,
Hindi ko na lang i-stretch siya para nakistay siya dyan. Just going to use this tool. Nakikita niyo to? Horizontal line. Yan, para mas clear. If you're going to analyze this chart, this is a DC. And this is a strong breakout, correct? And you have a trade here. That is the first virgin bounce. So which means, from here, pwede ka na mag-take ng trade, buy ka dito, and then take profit ka sa taas nito. See? Buy ka dito, take profit ka dito sa area na to. This is the very basic, di ba? Sa taas niyan. Yan yun. So take profit ka. That's the first bounce. Now, it went up and then it returned back to the DC, which is here. Correct? That's the second bounce. And then it went back again and returned back here. That is the third. Correct? And then, napapansin mo yung, if you're going to analyze this carefully, yung first bounce very powerful, di ba? From here, it went up to here. Correct? Yung second bounce from here, it went only up to here. Humihina na. Di ba? And yung third bounce, from here, it went up to only, halos, kasing taas lang yung second. Kasi yung second hanggang dito, di ba? Sila hanggang dito lang. And then yung third, humina na. See? Then eventually, on the fourth time, hindi niya na kinaya. Nakikita nyo? Here. Medyo complicated lang ito na ko example kasi there are multiple DCs along that area. Kasi DC rin to, correct? This one, DC din. Ito, ang dami niya ng times. Ito, ang dami ng beses niyang, di ba? If you're going to analyze this one, DC, 1, 2, 3, 4, hindi niya na hina-hold. Correct? Ano pa tayo examples? Okay. This one. This is a perfect example. First, second, third, then, wala na. See? So, yung mga DC para rin silang walls. The more times you hit that wall, it gets weaker and weaker. Eventually, it will give in. Boom. Halo ka dyan. But of course, kaya ito bumaba dito dahil meron ng DC sa taas. Around this area. See? Nagpa tayo na example. Okay, this is a DC, although weak. It's a very weak one. Price tested it once, twice, third, fourth, fifth, sixth. Di na kinaya on the last, correct? The more times it hits the DC, it gets weaker and weaker. The different time frame. Let's see. Nagigets siya ba? Okay, this is a DC. So I extended it.
from this example, the first bounce, this is the first, second, third, then yung fourth, hindi na kinaya. See? So, every time you see a third bounce, you have to be careful, especially pag third na. Pero yung mga first, second, okay lang din yun. Pero yung third, you have to be careful. Now, try naman natin sa H4. Sa H4, we have DC here. That one. First, second, third. Hindi niya na kaya, correct? To give in here, this level. Nag-gets nyo? More examples pa. DC, extend. First, second, third, fourth. They actually hindi ito classified as ano. First, second, third. Correct? This is the first bounce. Tapos third, sorry, again. DC. First, second, and third. Then, hindi niya kinaya. Correct? So make sure kapag nagtre-trade kayo, pag third bounce, ingat-ingat na. Yeah, you could cancel the order kapag, lalo na pag third bounce. You just have to be careful. That's why you have to mark each and every DC. Mamaya papakita ko siya. So, bumababa pa yung Euro USD. Hanggang saan? Sa D1 tayo ngayon, no? Ha? Hanggang saan siya? Hanggang dito. Oh my God. Pwede ka mag-buy mamaya. Ay, bukas. Ay, mamaya. Nakasell. Ikaw na. Ikaw na nakasell. Yan. So, kung nag-sell ka, magaling ka. Good for you. So, meron ka pa ilang pips. Meron ka 103 pips from that area. So, from here, pwede ka mag-buy mamaya. See? Mamaya or bukas siguro to. Kaya mamaya madaling araw. Kaya mag-pending order ka na lang. Huwag mo na abangan. Di ba? Baka may iba, uy, aakyat daw, sabi ni Sir Yuri. Nagpe-pending order na ako. Ay, hindi ko pala dala laptop ko. Sayang. Sabi niya. Nagigets nyo? Yes. Okay. So, you just have to be careful lagi pag if it's a third bounce. Pamaya magbibigay pa ako maraming examples. So, next. Bago ko tapusin ito. Yan. Anyway, just remember, meron kasing basic principle when it comes to price action and with the DC. The more times price hits a DC, it gets weaker and weaker. Just like a wall, whenever you're hitting the wall with a hammer, diba, it gets weaker and weaker each time you hit it, correct? Yes. Ganon din ang DC. So, make sure, if you're taking a trade, bilangin nyo po ilang beses na nag-hit yung price doon. So, analyze mo, nakailan na ba to? First, second, or third? Diba? Next. Time spent at a DC zone. One of the probability amplifiers.
The longer price stays in a DC zone, it becomes weaker and weaker. You ignore that DC zone. Ano ay itsura nun? The shorter price stays in a DC zone, it becomes stronger. This is what you want to trade. There are times may makikita ka ng mga clustered na mga candles. Tapos may violent breakout. Diba? Pag sobrang dami yung candles na yun, weak yung zone na yun. Weak yung DC. So matatalo ka pag ganun din. So you have to analyze it. This is how it looks like. This is the best case setup. Yung halimbawa, meron demand DC dito sa baba. Dragon Ball Z. DC. So, bumaba yung price. Pagka-hit niya dun sa DC, bigla siyang umangat agad. Diba? Which means na ito yung pinakamaganda. Hindi masyado nagtagal yung price sa level na yon. That's the best case setup. Next, yung good setup naman, yung medyo naglinger siya doon. Diba? Hindi, kasi ito one candle lang, ito mga two. Diba? That's a good setup. Yung worst case setup is yung masyadong maraming candles. Okay? Yung masyadong madami, ayaw mo yan. Weak siya. Pero, ayaw ko naman masyado yung bilangin. Diba? Bibilang ka pa ng candles. Ilan na ba ito? Mamaya bibigyan ko na lang example. Pag gustong-gustong at chine-check ng mga trades is yung mga may mga 1 candle, 1 to 6 candles ay yung mga malulupit na mga zones. Okay? Kapag more than 6, mga 7, 8, 9, 10 candles within that area, iwas ka na doon. So, that also goes for, when you're taking a sell trade, mas maganda yung mga 1 candle. Then eventually, pag masyadong madami, iiwas ka doon. So, how does it look like sa chart? Uy, bumababa na! Mag-sell ka na, habol ka. Diba? Sirain mo yung rules na tinuro ko sa'yo. Di, pwede ka pa mag-sell dyan. Punta ka sa M5, maghintay ka ng retracement. Pwede siya DC kasi yan na malaki. So, pwede siya bumalik dito. Or bumalik siya dito. See? Pwede ka mag-sell. Pero hindi yun. Babalik ako sa topic. Na topic natin, arrival. Hindi, time spent in a DC. Okay, dito ko malalaman kung nagbabasa kayo sa forum. Kasi, meron ako di-discuss dito na nandun nyo lang makikita. Sino dito nakapagbasa na regarding sa rally-based drop-based rally? Sino? Ilan? 1, 2, palakpakan natin mga nagbasa. Ayun. Very good students kayo. Diba? Kasi, ang market, umakit baba lang siya. There's a pattern which is it will create a tingay sa chart, di ba? Right here, it will create a DC, it will rally, di ba? It will create another DC, it will rally. Or it will DC, it will drop, DC, and then it will drop. Paulit-ulit na siya, nagdi-DC, umakyat, di-DC, bumaba. Umakyat, DC, baba, DC, akyat, DC, baba, akyat. Ngayon, going back sa sinasabi ko kanina na matutuwa kayo sa mga magagandang tips to. Going back sa sinasabi ko kanina when it comes to time spent in a DC, merong certain pattern na maganda when it comes to trading the DC. Alam niyo ba yon? Na ito 100% of the time, magandang trade. So, ano yung tsura nun? Diba? Kapag yung price nag-drop, tapos nag-DC, tapos nag-drop siya uli, yung DC na nandun sa taas, just like here, this one, isamahin sa mga 100,000 probability na napakaganda. 100,000%. Grabe, 100,000% over. Or, umakyat siya, tapos nag-DC, tapos umakyat siya uli. Isa sa mga magagandang trades yun. Okay, going back, time spent in a DC.
So here, we have a perfect example. Bumaksak, nag-DC, and bumaksak, nag-drop. Pag binark mo yan, 100%, 100,000% of the time, price will go back here. And may maganda kang trade from here. And of course, hanggang mababa ka sa baba. See? Dun sa lesson natin kanina, this is how it looks like, di ba? Konti lang yung bet. That's classified as 3 points. 3, 2, 1 lagi tayo eh. So which means this is classified as 3 points. Okay? Konti lang yung candles niya tapos violent breakout pa. So if you will grade this, 3 points yung time spent in the DC, violent breakout, strong move away, that's another 3 points. 6 points na. Tapos yung risk to reward ratio niya is more than 3. That's another 3 points. So 9 points na. And mamaya meron pang iba. Kasi you could take your trades based on point system. Okay? So ito yung mga gusto mo mga setups, yung mga konti lang yung mga candles. Okay? Another example is this one. Isang candle, tapos may DC, then breakout doon. Then bumaksak siya. Diba? Isang candle na DC, tapos may breakout doon. Then may trade ka na naman. So now I'm plotting yung mga best kinds of DC. Yung time within the DC. This one too. Ano pa ba? This one too. Ito, konti lang yung candles niya, mga 4 candles lang. So, okay pa rin siya. This one too. See? And this one too. Nasa Davao ako noon bumaksak to eh. Meron kaming mga kasama pinakita ko sa kanila. Sabi ko, ano na kasi yun madaling araw na. Tapos sabi ko, meron DC dito. Price will return back there. Sabi ko, mag-sell ka. Tapos nag-sell siya. The next day, tipi siya hanggang dito. Sabi niya, wow, ganito pala kabilis pera sa Forex. Diba? Na-experience na hindi ba? Wow, grabe, $300 na. Ganun-ganun lang. Nakakabaliw talaga to. Tapos the next day, talo ka. Ay, oh. Ano ba to? Talo panalo? Naglolokohan? Talo Monday, di ba? Panalo Tuesday. So, papansin nyo, maganda tong area na napili natin, di ba? Time spent within the DC is 3 points. Isa lang yung candle din, nag-drop siya, violent breakout. See? May trade ka doon, trade ka here. You have multiple trades. Ayun yung mga magagandang setups. Okay? Ano pa ba? Tayo. Ito din. Ganda yan. Isang candle, tapos may malakas na violent breakout. This one. May mga times, dahil malakas yung DC yung sa area na yun, hindi na umaabot yung price, parang tinutulak niya na. Pero yung kita niya from here to here, nag-drop siya, that's 206 pips ang araw.
Ito din. See? Sell ka dito, TP ka sa baba. Ito din. Nakikita nyo? Nasasanay na kayo sa isang candle tapos may violent breakout. Gaganda ng mga trades, oh. Hindi na makita. Mark ko na lang. Hindi na umabot. Hanap pa tayo. Ito ding area na to. This one. See? Dahil malakas yung area na yon. Ay, ba't nawala? Natapakan ba? Call a friend. Sa likod nakikita nila, no? Tuloy ako dyan. So, para sa mga nasa likod, pagkakataon ito para makapag-revenge yung mga tao sa harap. So, kung nakikita nyo ito, di ba? Merong isang candle dito, DC. Tapos nag-react dito sa area. Nakikita nyo dyan? Nawala na rin. Sige. Ayun na, meron na ulit. Sabi ko sa inyo, agahan nyo eh. Mas maaga pa rin ba sila? Nasa harap? Grabe, alas 2 pa lang nandito na. Alam niyo yung pag sa mga concert sa labas, yung na pumipila, dami ng ticket, pwede ka magbayad ng ganun. Kung meron kang boy, sabihin mo, oh, umaga pa lang, prestige ka na. Diba? Ito, magmerenda ka na lang dun. Diba? Okay. Ngayon, pinapakita ko muna mga example is mga yung mga magagandang setups. This one, diba? Isang candle, tas violent breakout. Ito isang candle, tapos violent breakout again. See? This one, strong breakout, isang candle na DC. Gaganda ng mga moves niya, di ba? Ito din, di ba? Isang candle na maliit. Ayan, isang candle na maliit. Tapos, strong breakout. Although na-hit ka stop loss mo dito, pero okay lang. Tama pa rin analysis mo is going to drop. See? More examples. This one too. Itong area na to, DC. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sakto. 6 candles. Yun, makyat. This one, isang candle, tapos may violent breakout. Can you see? Sell here, di ba? This one too. Isang candle, tas strong breakout, sell here, correct? Then nag-drop. This area too, although na-hit stop loss mo. This one, 2 candles, strong breakout, bounce, see? Pwede ka ma-fake dito eh. Ito, violent breakout siya, isang candle. Diba? Natalo ka, bumalik, pero may another opportunity ka to enter sa baba. Violent breakout, tapos 2 candles lang. Ito pa. DC, strong breakout, sell, TP. Tapos umakyat ka agad. This one too, DC with 1 candle, violent breakout.
See, bumaba. TP ka doon. Okay, enough of the strong time, discuss natin. Time at zone. Yung mga weak naman, yung mga hindi magaganda na zone ang discuss natin. Kanina, napakita ko sa inyo mga examples, yung mga DC na magaganda. Ito naman yung mga pangit na DC. Okay? Mahirap maghanap ng pangit eh. Kasi lagi ko nakikita maganda. Wala akong nakikita pangit. Lahat na nasa room na ito maganda. Uy, nasa harap daw. Grabe na yan, di ba? Grabe na yan, di ba? Sa susunod nga, doon ako mag-aano. Doon ko lalagay yung projector. Para ma-fake sila, no? Ma-fake. Okay. Medyo mahirap kasi maghanap ng pangit na DC. Sanay ako sa magaganda eh. Tulad nito, magandang DC. See? One candle lang siya. Strong breakout. First bounce. Second bounce. Ito. Yung mga ganitong area, DC yan eh. Itong area na to, ranging na ranging siya sobra. Just have to be careful with that. Okay? Ganyan. Pero make sure, siyempre wala naman dito siguro magte-take ng pangit na DC, correct? Of course, alam nga na, papaliwanag pa ito, wag mo te-take to. Diba? Mga ite-take mo lang yung pinapaliwanag ko. Okay? So, kung everyday ka nag-trade, kahit H1 lang pwede na eh. Meron ba dito nababagalan sa H1? Gusto nyo ba ng yung mas maraming trades? Hindi nga. Sino dito maraming time sa computer? Oh, almost half ng room. Pati sa office nag-computer kayo? Yari. Mamaya, tuturuan kayo ng way para makapag-trade ka na mas marami. Maraming trades. Okay, going back. So, may tatlong klase ng DC na nag-spend yung time doon. Classified siya as best, good, and worst. Iwas lang kayo sa mga worst setup sa masyadong maraming candles. Mas gusto mo yung konting candles. Next lesson, arrival at a DC zone. Just like ang airplane or sa airport, may mga arrival, sa DC din meron. And strong arrival towards a DC zone usually means strong bounce off that DC zone. Slow, staggering turtle-like movement towards a DC is a sign of the weak kind of setup. So, this is how it looks like. This is a DC. Yung strong na pagbaksak dun sa area na yon, that's a best case setup. Yung good setup, yung medyo dahan-dahan na pagbaksak. Yung worst, yung sobrang dahan-dahan. Kung babaliktarin mo to, katulad nung una nating class, di ba ito yung sumo? Di ba? Ito yung parang nagpa-parachute. Correct? So, 3, 2, 1 yung points niya. And this is how it looks like if you're taking a sell trade. Mas gusto mo yung mga violent na arrival dun sa DC. Or yung strong arrival towards a DC. Ayaw mo yung weak arrival towards a DC. Okay? You want those trades also na violent yung arrival niya towards a DC or strong. You don't want yung mga weak. So, sa charts, how does it look like? Most of the time, yung mga pinakita ko kanina examples, ganun din siya. See? Violent yung arrival, correct?
Babalik na rin mo lang yung violent breakout. Ang gusto mong combination, violent breakout saka violent arrival. Violent breakout, violent arrival, that's virgin bounce. Tapos magandang risk to reward ratio. See? Violent breakout, violent arrival. Another example here. Violent yung breakout, correct? DC, violent breakout. Yung arrival niya, violent ba? Yes. Strong lang. Strong, 2 points. Ito, kung ipo-point system mo to, di ba? 3 points, time within a DC, 3 points, violent breakout, 3 points, risk to reward ratio. Ilang points na yun? 9 points. Correct? Tapos yung arrival pa, another 3 points. Ilang points na yun? 12 points. Pag mag-grade kayo ng setup, gusto mo yung mga 12 points pataas. Mamaya makikita nyo siya. Dito muna tayo sa lesson. So here, DC violent breakout 3 points. Tapos yung time spent in the DC is another 3 points dahil isang candle lang siya. Tapos to, yung risk to reward ratio niya maganda rin. 1:3, so that's 3 points. Now, yung topic natin is about arrival. Question, yung arrival niya dito, violent ba o strong? Strong lang siya, di ba? So that's why kita niya bumaon pa siya dun sa loob. Kung ikaw yung tipo ng trader na tinitignan mo lagi trades mo, kinakabahan ka na lumalapit sa stop loss. Huwag yung gagawin yun kapag nag-trade ka, hayaan mo na. Diba? Minsan gagalawin mo pa yun, i-adjust mo. Tatalo ka tuloy. Diba? Another one, di ba? Ito, DC. Violent breakout. Tapos, yung arrival niya, strong, violent, or weak? Weak, di ba? Dahan-dahan. Gabuhok na lang no? Nangyayari sa market yan, guys, ha? Yung tipong hindi na-hit yung mga orders nyo. Pag minsan yung take profit mo, hindi na-hit. Di ba? It happens. Ito, another example. Strong breakout. Tapos, time spent in the DC, 3 points. 2 points, strong breakout. Arrival. Weak. 1 point. Kaya tignan nyo, diba? Bumaon siya hanggang sa almost dulo na. Still tradable pa rin siya. So, kung ipo-points mo to, 2 points, strong breakout. Tapos, 2 points, 1 point arrival. Time spent within the DC is 3 points. Ilang points na? Ha? 4 points daw. Ang dami kong sinabi, no? Tulala yung mga tao, eh. Kaya mo, yung binoto mo, mangungurakot pa din. Huwag mo na isipin. Di ba may kasabihan tayo yung lesser evil? Naalala ko yung parents ko noong pag-election, kasi may mga party pa dito sila. Sabi, ba't na boto niya? Lesser evil kasi. E di evil pa din. Diba? Kaya gano'n. Kaya nag-trade na lang ako. May bahala kayo. Basta wag niyo ako taksan. Okay na ako dyan. Pag kasi pag dineclare mo, 30% tax. Alam niyo ba? So sabihin mo lang, meron kang kaibigan sa abroad, pinapadala nga pera. Ka-Facebook mo, sabihin mo. Oh, di ba? Pag cute yung profile pic mo, tapos may foreigner, no, paldo-paldo ka. Sponsor. Okay. Teka, back to the topic, yung sa arrival. Okay. Another example. Violent breakout. Mark mo yung DC. Question, yung arrival niya dito. Violent, strong, or weak? Diba? Weak. Diba? Pero tradable pa rin siya. Kasi, titignan nyo. Violent breakout. 3 points. Risk to reward ratio. 3 points. That's 6 points. Time spent within the DC.
3 points. That's 9 points. Tapos, 1 point yung ano niya, that's 10. Tradable pa rin siya. Another one, this one. Yung arrival niya dito, violent, strong, or weak? Strong. So, tradable pa rin pag bounce siya. Risk to reward. So, 2 points, arrival. Tapos, 3 points, violent breakout. Risk to reward, 3 points. So, 8 points na. Okay. Okay. Everything happens for a reason, but sometimes things happen because you're stupid. Madalas kasi guys, when you're trading, ina-adjust mo kasi stop loss mo or take profit. Once na pumasok ka, don't be stupid and keep on adjusting your stop loss. Panindigan mo yun. Okay? Hayaan mo siya matalo kung matatalo siya. Baka nagkamali ka lang na analysis. Now, when it comes to trading, you have to create your own checklist. Ito yung mga checklist mo. Strength of a DC zone. Retracements. Risk-reward ratio. Time within a DC. And arrival at a DC. So this is how it looks like pag gagawa ka ng checklist. So kung marunong ka mag-Excel, better. Kung programmer ka, gawa ka ng software. Kung gusto mo ng manual lang, katulad ko, matalino. Pwede rin. So, gagawin mo, magtatali ka ng ganito. DC trace probability amplifier. May point siya, 3, 2, 1. First, strength of a DC zone. VBO ba siya? Violent breakout? Or good breakout lang or weak? Yung retracement. Virgin bounce ba siya? Second bounce or third? Risk to reward ratio. 1:3 ba siya? Pag 1:3, 3 points yan. Pag 1:2, 2 points. Time in a DC. 3 points ba siya? 2 points or 1. Then arrival, 3 to 1. Same. Highest point is, of course, 15 points. Can you see? And, ang next is yung 10 points. Yung puro 2 lahat. And of course, kapag 5 points lang, never ever take that trade. Ang gusto mo mga trades, at least 10 points up. So, after doing your checklist, Mushin. Diba? Nawawala daw projector sa likod. Ako, masyadong nagpa-brownout na yata. Parang bumbilya, no? Gumaganon-ganon. Power siguro. So, after doing your checklist, pag Mushin, take that trade. So, whenever you're taking that trade, you have to grade your setups. Para mechanical siya. So, hindi ka parang nanguhula. Okay na ba to? Diba? Mukhang okay naman. Feeling ko akit siya eh. Feeling ko lang. Diba? Anong points ng feeling mo? Wala dito. Diba? Wala kaming paalam sa feelings mo. Joke lang. Diba? Dapat sensitive ka din. Lalo na sa love life. Okay. Huwag natin pag-usapan love life. Next. So, example. This is a violent breakout. 3 points. Correct? Okay. Retracement. First. Another 3 points. 6 points na. Time spent within the DC.
3 points. 9 na. Risk to reward ratio. Ha? 3 points. Ano pa? Arrival. 2 points. That is how many? How much pala? 14. So, are you going to take the trade or not? Yes, take the trade. And of course, nanalo tayo. Take it. Uy, naalala ko yung take it ah. Sa Pamas yata yun eh. Matagal na yun, sabi oh. Si Baba G. Okay, another example. Okay. Ay, wala dito. Okay lang. Okay lang daw. Dito malinaw eh. So kaya para kayo nasa disco, di ba? Tugs. Di ba? Ano naman pinagsasabi ko, no? So, again, violent breakout. 3 points. Yeah, gamitin natin checklist para malinaw. Strength of a DC. Diba? Ay, sorry. Strength of a DC, 3 points. Time spent within the DC, 6 points na. Risk to reward ratio, 2 points. Galing. So, kahit mind lang, kaya nyo naman, di ba? So, ilang points na? 8, 12, 13. Parang yung 13. 8 points. Arrival. 1 point. Ano pa ba? Nakailan na tayo? Ayun, retracement. First, virgin bounce. Another, 3 points. So, 12 points na. Verdict. Take the trade or not? Take it. Diba? Take it. Ayan. Okay, another example. Ito. Violent breakout. Ay, strength of a DC. Tandaan nyo nga yan. Strength, retracement, risk, time, arrival. Okay, game. Violent breakout. How many points? 3. Arrival. 1. Retracement. 3. Virgin bounce eh. Risk to reward ratio. 2. O, dami naman matatalino dito, no? Kahit isang tingin lang. Okay. So, 2. Ilang points na? 9. Ano pa kulang? Time within the DC. 3. So, ilang points na? 12. Verdict. Take. So, nanalo ka pa rin. See? Magaling naman pala kayo eh. Diba? Ba't kayo natatalo? Siguro nag-chat-chat kayo, no? Huwag kayo mag-chat-chat as group pag nag-trade-trade. Diba? Maapekto kayo yung decision eh. Kagandahan kapag meron na kayong ganitong checklist, kahit wala ka ng ka-chat kasi napo-points mo na eh, di ba? Pwede ka na magkaroon ng verdict mo based from sa nakikita mo mga trades. Damay natin. Okay. This one. DC. Medyo malaki itong DC na to ha. Okay. Kung mamarkahan mo yan, ito DC, correct? Ito DC din. Nagigets nyo? Bakit siya naging DC? Kasi may nag-break out din dito. So, dalawa yung DC mo. Anyway, extend natin para makita natin if we have a very possible trade. Oh, we have. Okay. Let's grade this setup.
Violent breakout. 3. Risk to reward. Ha? Risk reward? 3. 3. Just by looking at the charts, risk reward is 3 points. Tapos, arrival within the DC, 3 points. Violent din eh. And then, time spent within the DC, 2. Very good. Ilang points na? 11. Retracement. Virgin, second or third? 3. So, how many points? 14. What's the verdict? 3. Diba? Panalo na naman tayo. Okay, hanap tayo na matatalo tayo. Hirap maghanap ng natatalo eh. Okay, ito. Maganda to, maganda. Hindi na-hit yung take profit. Okay. DC. First point. Violent breakout, strong or weak? Weak. 1 point. Diba? Retracement. 3. Tama, 3, sorry. Arrival. 1. 1. Tingnan mo, arrival niya, ganun kagad, oh. 1. Risk to reward. 3. Kasi supposedly, ito yung ano mo eh, take profit, di ba? So, maganda. So, 3. Ilang points na? 8. Time spent within the DC. 1. 1. Verdict. Ilang points na ba? 9. 9 lang. Diba? Verdict. Trade? No. I-trade mo lang 10 points up. If it's less than 10, don't take the trade. You're gonna lose. Okay. More example. Okay, ito. How many points? Strong, violent, or weak? Breakout. Strong. Retracement. Retracement, 3 points. So, how many points na? Okay, risk to reward. 3. Sigurado ka 3? Sa ba take profit mo? Ito eh. Yung immediate na take profit mo, meron pa ba doon sa dulo? Wala. Anyway. So, anyway, ulit. Strong breakout, 3 points. Retracement, 3 points. Arrival, 1 point. Time within the DC, 3 points. Ilang points na? 10. Risk to reward. Mag-iisip ka. Trade ko ba to? Hindi. No. Diba? Talo ka oh. Kailangan pa rin ng human factor. Okay, more example. Ito. Violent breakout, 3 points. Arrival, 3 points. Time spent, 3 points. Risk to reward, 3 points. Retracement, 3 points. Take the trade. Alright. Ito, tricky. Correct? Okay siya, di ba? Now, violent breakout, 3 points. Time spent, 3 points. Retracement, 3 points. Risk to reward, 3 points. Ano pa?
Arrival, 3 points. Ilang points na? Strength, 3 points yun. Retracement, 3 points din. Risk to reward, 3 points din. Time. Okay. 15 points. Talo, panalo. Talo. May ganun talaga. Okay? Yung mga times talagang ganun, matatalo ka pa rin. Ano kala nyo perfect ang market? Diba? So, ito example ng losing trade. Even if maganda yung setups mo, yung grade mo, maganda din. Diba? Just like sa buhay. Kung laude ka, wala ka naman trabaho. Okay, gets nyo? There are no guarantees in life. Kaso ng mga tao, they always want guarantees. That's why, most of the time, they feel depressed. Dahil hindi nila gets. Ganun. Kaya natututo ka ng Mushin. See? Okay, ito, another example. DC. Strength of DC. Ha? Strength of DC, 1. Tapos, arrival, 3 points. Risk to reward, 3 points. Retracement, 3 points. Ano ba? Strength, retracement, risk reward, time, arrival. Okay. Strength. 1. Risk reward. Retracement. 3. Arrival. 3. Time spent. 3. Konti lang siya, oh. Umalis siya kagad. Time spent is 3. Ilang points na? 14. Verdict. Take. Okay. This one. If you're, in-extend ko lang yun nandun, ha, para makita nyo. So, this one. Ay, hindi nakita sa chat. Ngayon na lang. So, this one, this is the second bounce, di ba? Second bounce siya, nag-bounce siya pataas. Na-hit yung stop loss mo. There are times na na-hit ka talaga. Like yung sinabi ko sa inyo, di ba, minamanipulate yung market. So, kapag alam ng mga market makers na marami nag-aabang dito, i-hit nila lahat ng stop loss. Okay? It happens. Okay lang, pag ganyan, hanap na lang ibang trade. Marami pa namang opportunities. Okay? Nag-enjoy ba kayo? Yes. So, subukan naman natin sa higher time frame, sa D1. Sa D1, so kung halimbawa marami ka palang ginagawa, pwede ka mag long term trade dito sa D1. At least di ka ba sakit ulo, di ba? Kasi pag intraday, masyado mabilis. Kaya lagi ko ina-advise na para hindi ka masyado malito o may stress, mag-higher time frame ka, either H4 or D1. Okay. Okay, let's grade this setup. This setup, diba? Strength of DC. How many points? 2 points. Retracement. 3. Arrival. 1. Risk to reward. 3. Ilang points na? Time spent within the DC. 3 points. How many points? Verdict. Okay. Umakyat naman. Panalo tayo. Okay. Another example. Another
Another setup. Let's grade this setup. Strength within the DC. 3 points. Retracement. 3 points. Arrival. 1 point. 1 point. Nakita nyo arrival, oh. Dahan-dahan. Risk to reward. Risk reward, 3. Correct. Ano ba? Time spent, 3. How many points lahat? 13. Verdict. Then, talo ka. Okay. Motion. It happens. Okay. Next. Let's grade this setup. DC. Strong breakout. Correct? 2 points. Retracement. First. Second. 2 points. And then risk to reward. 3. Time spent in a DC. 3 points. Arrival. 2. How many points? Verdict. Take. Okay? So, kung nag-sell ka dito, you're still waiting for it to hit at this area. Correct? Are you guys learning? So, this works in any time frame, whether D1, H4. Kung marami ang ginagawa, mag-H4 ka na lang, ha? Maraming ginagawa. Okay, try naman natin sa H4. Gusto nyo? Okay, more examples dito sa H4. Grading the setup. Okay, hanap tayo. Teka lang. This one. Let's grade this setup. Strength of DC. 2. Retracement. 3. Risk to reward. 3. Arrival at DC. 3. Time spent in a DC. 3. How many points? Verdict. 8. Panalo tayo. Okay? More examples. Dalawang DC. Okay. Whenever you're seeing one DC on top of another DC, that's a signal of a strong area. Para kang may dalawang walls na nandyan. Okay, let's grade this setup. Strength of DC, how many points? 3 points. Retracement, 3. Arrival, 3. Time spent, 3. Risk to reward, how many points? Tapos nakalimutan mo mag-trade, no? Sayang, no? Motion na lang. Motion. Hindi kasi maganda na-excite pa nag-trade. Alam nyo ba yan? Mamaya explain ko. Whenever you're experiencing excitement or any kind of emotion when you're trading, you're doing something wrong. Okay? Dapat di ka masaya, hindi ka rin malungkot. Chill ka lang. Okay? So, anyway. Are you guys learning? Okay ba yung checklist? So, make sure gagawa kayo ng ganyan. Okay?
Kahit sa mind nyo lang siguro, or mas maganda kung meron ka sa post-it sa laptop mo. Diba? I-post-it mo doon. Kaya, lagay mo sa phone mo, di ba? Yan, o kaya lagay mo sa wall mo sa Facebook. Ano yan? Sabi ng friends mo. Paki-like. Like mo yan. Like mo lang in 3 points, saka 2. So, assignments. Ay, maga tayo matatapos. Ayun, no? Nagmamadali mo, eh. Para makapag-trade agad daw. Joke. Nasa first half pa lang naman tayo. Assignments for your group. Look for the best setups with the use of the checklist. Okay? So, maghanap kayo ng mga 20 possible trades with the checklist. And you have to grade that one. Grade your setups and look for the best scores before taking the trades. Highest score is 15 and the best one. So kung halimbawa, you're the type of person that you always wanna win, I suggest you always take trades na mga 15 points lang. Diba? If medyo maarte ka, diba? Gusto mo lagi, gusto mo kadate mo yung sobrang gwapo, sobrang ganda. Diba? 15 points. Ayaw mo yung mga lang, mga 11, diba? 11. Alam mo, choosy ka. Diba? Kasi yummy ka naman, sabi mo. Choosy ako eh. Gusto ko 15 points lagi. Ayaw ko ng mga 12, 11, yuck. So, if medyo choosy ka sa trades mo because you always wanna have high probability trade setups, make sure you have to take trades 15 points lang. Diba? And then, the rest ignore. Pero grabe yun eh. Mga, siguro, in a week, meron ka 2 hanggang 3 siguro. 2. May isa, minsan. Pero magantas, talo ka pa, no? Naghintay ka ng 1 week na talo ka pa. Diba? Ano musin-musin? Yung man din sa tao na nagagalit. Sabi mo siguro, no? Hindi kasi tayo normal eh. Diba? Yung mga normal na mga hindi traders, nasa labas. Tayo super, above normal. Nakokontrol natin emotions natin eh. So anyway, classify it as good, better, and best. Diba? Either good setups, better, or best. Tapos mag-brainstorm kayo as a team na ano ba mas maganda natin trade? Puro best setups lang? Ano ba mangyayari if puro best setups? Would we make more money, more pips? What if puro better setups lang? What if good setups lang? Diba? You have to grade it. Ayan. So, copy nyo lang while you're listening. Marami ba natutunan? Yes. Wala na akong tuturo. Galingan nyo na lang. Meron pa sa future. Pero kung hindi ito mamamasaw, hindi rin kayo makaka-relate sa mga advanced. Kasi ito yung pinaka-fundamentals eh. Diba? Sa future, matutunan nyo paano gumamit ng trend lines, Fibonacci, channels. Pero kung hindi nyo ito maintindihan, yung pinaka-foundation, you will never make money even with those advanced stuffs. May questions kayo sa DC probability? Okay, walang questions. Malinaw ba? Yes. Okay. Gumagaling na yata kayo mag-trade eh. Naalala niyo ba nung first time kayo umupo sa seminar dito? Yung first day, tapos wala pa ako. Di ba? Wala kayong maintindihan. Oh my God. Nabudol-budol ako. Wala akong maintindihan. Diba? Ipopost ko nga sa Facebook wall ko. Grabe, wala akong naiintindihan. Diba? Nasayang binayad ko. Mga ganun. Meron, actually, maswerte kayo. Meron dating batch na ito chismis, diba? May dating batch na, supposedly ako mag-handle. Tapos merong, taga-ibang bansa na, na gusto niya siya mag-handle. Siyempre, taga-ibang bansa. Sige, pinagbigyan namin. Nalito. Mga tao. Sa SMX pa yun. 600 attendees. 600 or 800 attendees. Tapos,
hindi pa marunong na MT4, di alam yung Forex, di alam demo account, bigla tuturo ng technique nun. Yan. Tapos dun lumabas yung ganitong class. Sinabi ko kay Sir Jan, Sir Jan, mag-schedule lang tayo ng free na coaching, parang mga 3, turuan ko na lang siya for free. Yan. Tapos nag-start na yung ganito. Napansin namin, gusto pala ng mga tao yung ganito na class na makukulit, ganyan, di ba? Parang nagkwekwentuhan lang. Diba? Last year yun last year, June 16. Naswerte kayo eh. So, ito yung assignment nyo guys. So, saan ba kayo madalas nagkikita-kita? Coffee shop? Ibahin nyo, subukan yung McDo, ganyan. McDo o kaya karinderya. Para maiba. Diba? Hindi naman kailangan ng wifi pag nagbabaktis eh. Meron pala akong pinost sa forum. Mas gusto ko talaga classes dito sa Manila. Secret. Sa Cebu nun, tawa ako ng tawa. May nakita ako doon sa comment. Grabe, ang ganda ng seminar. Dami kong natutunan. Dadaling ko lahat ng friends ko susunod. Kasi gwapo ng speaker. Oh my God. Pagbigyan niyo na ako yung mic. 15 points yan. Ha? 15 points ako, ha? Kala nyo? Single pala ako, ha? Single. Single. So, kung gusto niyo ako sumama sa group niyo, sabihin mo, Sir, meron akong papakilala. Diyan na ako, saan yan? Meron pala akong pinost dito, ha? Kahit mo na. May ligay sa mga landian, no? Teka lang. Eto. Guys, may pinost ako dito. Isa kasi sa mga kailangan yung kailangan nyo magkaroon ng experience under your belt. So, the only way na ma-achieve yung experience under your belt, dapat marami kang experience time sa charts. Diba? So, kasi maraming minsan, dahil busy din, maraming ginagawa everyday, hindi makapag-demo. So, yung experience na time na pwede nilang exert, konti. So, hindi sila masyado nakakapag-aral. Ito yung pwede niyang gawin. Pipinost ako dito sa forum, nasa siya, how to solve the MetaTrader platform. Pag kinlik mo yan, lalabas itong hanapin yung power of backtesting. I posted something where you could create your own simulator sa charts. So, follow nyo lang. So, yan. Basahin ko na rin, di ba? Nandito na rin tayo. Hello, everyone. For the benefits of my di ba, hindi pumapasya sa forum, di ba? Tapos nagreklamo, wala akong matutunan. Dahil hindi po ako nag-aaral, babasahin ko. As you surely notice on our various threads here, the one idea that often comes back is, traders' best friend is screen time. All the traders, I am sure, are eager to get some screen time and get some feeling of the price action as it is unfolding. But then one asked, okay, but I have just started and cannot get back all the time I lost all these years when I was not trading. It will take me ages to get the right feeling of the market and make some sense out of it, like senior traders. I will never catch up. Diba? May ganun kang feeling, diba? Sure, you can just browse through your charts in the past. But then you kind of already know what's going to happen. Diba? Kasi pag nagbabacktest kang ganito, uy, alam ko na eh. Diba? 1:3 to. Diba? So, parang hindi ka rin natututo. So here is a way for you to use MT4 to get some screen time for free and see price action happening live right in front of your eyes. I swear to you, if you take the time to do that, you will improve your trading like never before. Before going to the technical part of it, one more thing. All of you must know me and some of the traders here and their journals now. You look at our trades and you are like, what the hell is happening here?
They keep them coming. I have their entry. I have their exits. They are all marked on the chart. But what happened back then to make them take that trade? Well, in a few minutes, when you're done setting up MT4, just pick any trade you like, mark the DC zones, note the entry and exit, and leave the trade as if you were next to us. So, ito may instruction siya how you could create your own simulator and follow mo lang. So, ang mangyayari nun, para ka may demo, na gumagalaw mismo yung yung charts. Okay, on your own. And pwede mo yan ayusin yung speed, yung pace, nasa yan. So, may mga napagbasa na. Itong si Sir Chip. Diba? Taga Davao yan. Si Chesta. Pag sinerch nyo siya sa YouTube, makita yung mga videos niya. Tapos, Cebu naman, si Jay. Diba? Tapos, isa sa mga elite traders, si Eddie Boy. Okay, gets nyo? Anyway, break time muna tayo. Then, resume tayo later.